Sabi niya, hindi. Ipapatawag ko si Franz Castro. Ano nila, ang unang baba was 25 million para banatan ka. The comments. Point of order, Madam Chair. Point of order, Madam Chair, kasi parang... So let's please proceed with the answer. Tapang Point of ka, order, ha? Madam Chair. Tunay na balita, walang kinakampiyan, sumasalamin sa katotohanan lamang. What's up mga kayon? Welcome back pa rin syempre dito lang sa Joe Malone TV para sa programa natin ay issue ng bayan ating pag-usapan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ay, hapon pala. Aba, matindi! Shoutout muna sa lahat ng mga viewers natin abroad, yung mga OFW natin. Ako'y nagpapasalamat. Lagi ko itong inuuna kasi ganun ko na-appreciate yung talagang pag-comment nyo dyan sa baba, yung pag-nood nyo sa akin, yung pagsubaybay nyo, yung pagtutok, pagkikinig. Lagi kong inuuna to. Nagpapasalamat ako sa lahat ng mga viewers natin, OFW. Pati na rin yung mga dito sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Dahil sa panonood at pagtangkilik at pagkikinig niyo sa akin at naniniwala kayo na hindi naman tayo fake news. At kahit papano, may sense naman yung sinasabi natin. Maraming salamat sa inyong lahat, viewers natin, audiences natin sa abroad, pati na rin dito sa Pilipinas. Isang matinding attendance check. Muna tayo dyan sa comment section, syempre, di ba? Aba, matindi! Maraming salamat sa inyo, ha? O, i-comment na natin dyan sa baba kung saan tayo lupalop naroroon at nanonood ng programa natin na issue ng bayan, ating pag-usapan. O, halimbawa, watching from London, Switzerland, UAE, Abu Dhabi, para sa mga abroad. Sa Pilipinas naman, Luzon, Visayas, Mindanao, watching from Negros Occidental, Mindoro, na watching from Bulacan, Cavite, Maynila, Cebu, Davao, Madagascar, di ba? Mandawi, kahit saan. Comment nyo dyan sa baba. Nasa ganun, malaman natin kung saan lupalop na yung napupunta at napapanood yung mga vlog natin at saka yung mga reaction natin. Saka, in that way, magkakaroon tayo ng YouTube recommendation. Kasi, pagka nalaman nila, na-identify na DDS vlogger ka, mamas report na nila yung channel mo. So, kaya ko pinapagawa sa inyo yan kasi pakitang support nyo sa aming mga content creator, sa aming mga vlogger, and at the same time, YouTube recommendation na nga kasi inaatake tayo eh. Kaya na, para malaman natin kung saan inaabot yung mga video natin at yung mga vlog natin. Di ba? Maraming salamat sa inyo sa suporta nyo, lalo na yung mga viewers natin. Okay? At ano ba? Kung bago ka sa channel natin, like and share nyo naman itong video natin para mga sa ganun, malaman natin, umabot sa kanila yung mga panawagan natin, mas lalo tayong lumakas, mas lalo tayong bumoses, maging aware yung mga nasa paligid natin, lalo na yung mga hindi mahilig sa politics, o kaya nakakapakinig man o onti lang tapos papaniwalaan. So yun yung mahirap eh. Although marami tayo rito na naniniwala, ikaw, ako, tayo, sila, marami tayo na aware na sa politics natin sa gobyerno. Kaso mas marami pa rin yung hindi nakakaalam. Mas marami pa rin yung hindi naman walang alam. Yung hindi lang mahilig sa politics. Mas marami silang hindi mahilig, mas marami silang hindi nakakaalam, nakakaintindi, nakakaunawa kung ano man yung tunay na nangyayari sa Philippine government natin. Kaya paki-share sa kanila, kamag-anak mo man yan, kaibigan mo, kaaway mo, nang sa ganun, matuto at maging aware naman sila. Okay. Kahapon kasi, today is January 13 na, araw ng Monday. Shoutout sa lahat ng mga INC na nandoon sa Quirino Grandstand. More than a million na silang nandoon. At shoutout sa inyo. At ang mahirap niyan kasi, gaya may nababasa kasi akong comment na paano kung ang panawagan ng INC kapayapaan, peace rally, paano kung hindi namang sundin? Di ba? Hindi namang sundin o kung walang pa kayong mga nandoon, yung mga nakaupo, di ba? Sa inyo, sayang naman yung effort nyo. Pero at least kami, na-appreciate namin yan kasi talagang nakabilad kayo sa araw, hindi naman covered yung Quirino Grandstand. Diba? Kaya sana panalangin natin na magkinig yung mga nandoon at ma-appreciate naman yung effort nyo. Pero sa amin, ako especially, ang inyong Joe Malone TV, na-appreciate ko yung pagpila nyo dyan. Sabi ko nga sa unang video, grabe yung INC, bakit sila kaya nilang gawing united, di ba? Bakit yung mga iba, hindi, kanya-kanya.
Kung ang INC United, yung iba naman divided. Okay, eto na. So kahapon, parang kahapon nata, linggo kasi nabanggit ni BP Sare. So parang kahapon, January 12 siguro, nasa Japan kasi si BP Sare. So nagkaroon siya ng meet and greet doon. So kinamusta niya yung mga Filipino workers natin sa Japan. Siguro kwentuhan, chit-chat. Siguro konting kung may panawagan siyang ginawa. Pero isa sa mga highlights noon, eto, panoorin nyo. Di ba? Issue ng bayan nating pag-usapan. Meron akong lumang in-upload na video. Maganda yan, basta. 9 years old pa lang ako, mayor na yung father ko. At tuloy-tuloy yon, hindi na tigil yon hanggang naging president siya. At kapag noon ganyan din ang politics sa Davao City. May siraan din, black propaganda I think din. kahit saan naman. Lagi sinasabi ng ni former President Rodrigo Duterte sa akin, ni Tatay Digong, lagi niya sinasabi sa akin noon, ganun talaga ang politika. Dudumihan ka Yes. ng kalaban mo para Totoo. magmukha Mukha silang siyang malinis. malinis. Yes. Sabi niya, they will always paint Totoo you yan. black so that they will look white. Galing. So, yun Okay yun, talaga, paulit-ulit yan noon. Kasi ganun din yung labanan nila, girian nila noon nung contemporary niya sa Davao City politics, former Speaker Prospero Nograles. So, kaya ako, hindi na ako nagtaka noong ganun ang nangyayari. Ganun ang labanan. Nagulat lang ako dahil masyado siyang maaga Correct. na nangyari. Na akala ko kasi trabaho. Tapos pagdating ng 2027, kasi 1 year before election, politika naman na yon. Kasi yun na rin ang year ng filing of COC. candidacy. Yes. Diba? Kapag kandidato ka na, doon na yung klarong politics na ang race. Kaya nagulat lang ako na maaga siya. Pero nung nakita namin na maaga siya, naano din kami na parang, ay salamat, maaga siya dumating. At least alam na natin kung ano yung Mga move. oo, ano yung iniisip nila, Totoo, maaga nga, no? Kasi birimot, last year pa nga, 2024. Ang susunod na election, 2028 pa. Medyo maaga, gaya nga na sinabi ni VP Sara, medyo nabigla siya na mas maaga pala. Pero at the same time, parang hulog na rin ng langit yun dahil at least maaga pa lang, nalaman mo na kung sino yung mga tunay na kaibigan mo. And at the same time, nalaman mo na kung ano yung magiging next move ng ating VP Sara. gagawin nila, ano yung sinasabi nila. Kasi at least ngayon, may time tayo na mag-isip din kung ano yung kailangan natin gawin. Kasi kung nangyari din yung 2027, tapos ganun ka laki yung Kita mo? kanilang, Atake. ang tinatawag ko kasi sa kanya PR atake. Kasi nung unang nangyari yon nung 2023, kasi 2025 na tayo, no? 2023 na pala. 2023, doon sa budget ng Department of Education and Office of the Vice President, sinabihan na ako nung kilala ko, kaibigan ko sa loob ng PR industry ng National Capital Region. Sabi nila, ang unang baba was 25 million para banatan ka. So, sabi niya, I'm sure Grabe. meron pa yung ibang budget dyan para tuloy-tuloy yung banat. So, Thank you. Wait, maputo lang natin, no? Para kasi dun sa mga hindi masyadong pamilya, nagtrabaho kasi ako sa post-production, eh. Meron kasi mga PR agency na tinatawag. Ang trabaho kasi nila, SOCMED, mag-ingay. Mag-ingay, regardless kung ano yung iingay nila. Depende sa client. So, depende sa client. Nagtrabaho kasi ako sa ano. Dati, ang inyong likod, mga kayo, dati akong photographer, dati akong videographer, dati akong SDE, o same day editor, o same day edit. Dati akong SDE editor sa mga weddings, sa mga corporate, birthdays, yan, ginagawa ko yan, photography, videography. So, nandoon ako sa line talaga ng multimedia. So, yung PR agency, sila yung mga ahensya na private agency na talagang babayaran mo
Kung halimbawa, artista ka, gusto nilang paingayin yung pangalan mo, magbabayad ka sa kanila, sila na yung gagawa ng paraan na para paingayin ka. Ito yung sinasabi ni VP Sara na PR politics na nagbaba ng 25 million. Yun na yun. So, halo na yan. Bayad sa ganito, bayad sa ganyan, bayad sa agency, bayad doon sa mga social media, sa mga vlogger na aatake, divided by na yon. So, ganun. Ito yung sinasabi ni VP Sara. Tapos napapansin nyo kasi, meron, tapos wala, tapos meron. Depende kasi yan kung Budget. ito na naman gagawin natin, ito na naman ang budget, ito na Yes. naman gawin natin, ito na naman ang budget. Yes, ganyan. May Ganyan pondo. kasi yung pag-atake. So medyo well-funded machinery yung attacks. Well-funded kay yung- Fermi makadaog loan mentor. Nasa Guinness, nakita ko nga yung meme, nasa Guinness Book of World Records na daw tayo for most number of winners in 1 month in 6 digits na Loto. loto. Billions na, no? Billions in 1 month. Grabe yun. Kaya nga sabi ko nga sa kaibigan ko, sabi ko, alam mo, mathematically impossible talaga itong nangyayari. Naman, Ganun, may nananalo lagi. Matik-matik naman nila, BP. Mikos-mikos man. May kusik. Yes. So yun. So, okay lang ako. Huwag kayo mag-alala sa akin. Expected, but hindi expected na maaga. But siguro gawa na rin ng Diyos na maaga para maaga ka rin maghanda. Yes. Marami lang nilang ang kumangka. Tinuon na, ma'am. Daghan yung kaay ka na galing mga amigo. Abi ni mga amigo ni mo pagka humanili di ay. Tapos na-realize ko, ang meron lang akong realization, ma'am, na lahat pala ng politiko ay hindi mo kaibigan. Ang kaibigan mo lang talaga yung taong bayan. Yes. Totoo. Oh, totoo yan. Kasi wala, ubus, kaibigan ko yan, yung iba sa kanila, ma'am, na umaatake sa akin. Kaibigan ko yan sila Grabe, no? 2016, from 2019. Tatlong pilang yan. Ng mga elections. Nagugulat ako. Yung isa pa nga, nag-sorry yung papa niya sa akin privately. Sabi niya, pasensya na. Sana sana maging maayos lahat. Yun ang sabi ng papa niya. Alam ko na yung mama niya, Bisaya. So, sinabihan ko din pero yung father niya, Tagalog, dating congressman. Sabi ko, basta mga Bisaya, upuan man na. Mo, laban na. Sukol. Sukol. Tapalupigoy. So okay lang ako, huwag mag-alala. It's all part of politics. It's all part of politics. Pagdating naman sa mga cases, ito ang isa sa mga pinagpapasalamat ko kay President Duterte kasi malaki talaga siya sa education Yung habang lumalaki kami, yun talaga ang emphasis niya, education. Lalo galing sa generation nila, yung sila, sobrang hard yung disiplina pagdating sa Lalo na noong unang education. panahon. So nagpapasalamat ako sa kanya dahil siya talaga yung nagsabi sa akin noon na parang hindi ka tao. Hindi ka tao kapag hindi ka abogado o hindi ka doktor, hindi ka tao sa paningin ko. Ganun siya sa amin pagdating sa education. Kaya pagdating ko din ng postgraduate, wala din talaga akong choice kundi pumasok ng medicine or pumasok ng law dahil hindi ako makakauwi ng bahay namin. Kasi hindi ka tao. Yung makakapasok sa pinto, hindi ko alam saan dumadaan ang mga tao. Hindi tao makasok ng bahay. When you're young, meron kang tendency na mag-rebel.
when you're young, hindi mo maiintindihan. Pero nung eto na ngayon, na yun talaga ang the only Yan, makinig kayo mga kung meron kabataan. akong sasabihin sa akin, isa na pwede mong ipagpasalamat sa magulang mo, yung emphasis nila sa education. Kasi pagdating na Yes. ngayon sa mga kaso, naiintindihan ko na madali sa akin intindihin as a lawyer kung ano ang kailangan gawin, kung ano ang mga pwedeng posibilidad na mangyari. Noong nga, 'di ba, pag December, sama-sama yung mga pamilya, 'di ba? So sa amin, pag December 24, dumadating talaga yung father ko sa bahay ng mother ko dahil doon nila nakita lahat ng apo. Nakita yan nila lahat ng apo. Tapos ang discussion yan is, itong apo na ito, anong ng grade, itong apo na ito, anong natapos, ganyan, education pa rin ang discussion. Pinag-uusapan, So, no? inaano yan nila, ina-update nila ang sarili nila. Putulin na natin pinutol ko na rito kasi mahaba, meet and greet So mahaba syempre yung mga kamustahan. Syempre hindi ko na ipapakita sa inyo. Pero yun yung isa sa mga emphasize. Actually natanong pa nga siya diyan ng iilang mga OFW diyan kung tatakbo siya ng 2028. So ang sinabi ni BP Sara, yes, ma'am, parang ganon. We are considering to run for presidency sa 2028. So palakpakan pa nga Palakpakan pa nga yung mga tao. So ganun, no? The more you get yourself involved sa politics, especially as tayo, yung mga nanonood sa akin, I'm sure hindi naman kayo isang beses na nakapanood, no? The more you get yourself involved sa politics, mas naiintindihan mo na ngayon, no? Mas naiintindihan mo na, the more information na pinapasok mo sa utak mo, mas naiintindihan mo na yung politics, yung gobyerno. 'Di ba? Bakit ganito? Bakit ganyan? Ganun pala, PR attack pala 'yon. 'Di ba? Tapos pagkadating ng mga yung mga vote buying, yung mga ayuda, naiintindihan mo na, no? Parang kalat yung puzzle, pero ngayon unti-unti mo na nabubuo yung mga pieces of puzzle. So you will get to understand the bigger picture. 'Di ba? Parang ganoon, totoo, 'di ba? Kasi ako, ang katwiran ko dati, ayokong bumoto kasi ang iboboto ko baka ma-end up lang corrupt pala. So sisihin ko lang yung sarili ko na kasi binoto ko 'yun corrupt pala. 'Di ba? Tapos ayoko manood ng mga news noon. Ito lang din, parang siguro mga 10 years ago. Ayoko manood ng mga news kasi sobrang nakaka-stress kasi wala namang ibang babalita kundi patayan, dayaan, bad news kumbaga. So only to find out na hindi pala dapat ganoon, no? Especially lalo na yung mga same sentiments na naranasan ng mga viewers natin ngayon, na naranasan ko dati. Hindi pala, no? Dapat pala may pakialam tayo kasi dapat may pakialam tayo, dapat alam natin, dapat aware tayo doon sa nangyayari sa government natin. Kasi dito tayo sa Pilipinas Parte tayo yung gobyerno. Parte tayo ng gobyernong ito. So, we should know, dapat makialam tayo, dapat bumoto tayo, dapat bumoses tayo. Kasi parte ka ng gobyerno ng Pilipinas na yun. You are part of them, di ba? You are part of this government. So dapat alam natin, dapat makialam tayo. Lalo-lalo na ngayon, may social media na, meron ng madali na yung means na pagkasalita mo. Kumbaga, pwede kang mag-post. Pwede mo kunan ng picture, pwede mo kunan ng video, pwede kang pumalag through your own freedom of speech, through your own opinion, di ba? Opinion mo lang naman. Para itong ginagawa natin, reaction video, kung ano yung nangyayari sa Philippine politics natin. 'Di ba? Nagre-react lang tayo, 'di ba? Okay mga kayon. Ito, may papanood pa ako sa inyo. Medyo maganda-ganda 'to. Ito na yung pinaka-climax ng video natin. So kung matatandaan niyo, ito. Ito party pa rin 'to, pero ito galing sa SMNI. Una, nagpadala siya ng pera kasi sa akin through my older brother, si Congressman Pulong. Padala siya pera. Kasi sinabihan ko yung kapatid ko, sabihin mo sa kanya, huwag na, nahihiya ako. Okay naman ako kasi the moment na nag-announce si Franz Castro na meron siyang impeachment noong 2023, naghanda na rin kami. Meron na kaming kinausap na lawyers. So from that time hanggang ngayon, yung lawyers na yun, sila na yung tumututok doon. So sabi ko, wag na. Tapos sabi niya, hindi mo tinanggap ang pera ko. Sabi ko, wag na, anuhin mo na lang yan sa retirement mo.
or sa kay Kitty, or nag-aaral pa kasi yung isang kapatid ko, or kay Amira, yung pamangkin ko na nasa kanya. Hindi, apo ko na nasa kanya. Ang sabi niya na, so ayaw mo yung pera ko, hindi mo tanggapin yung pera ko, mag-abogado na lang ako sa'yo. Pwede ba yun? Yes! Kasi sabi ko, naisip ko, naalala ko, abogado nga pala ito. So sabi, mag-abogado na lang ako sa'yo. Sabi ko, syempre matanda na ba, 80 years old na, so ayaw mo na i-agitate yung matanda. Kasi mabilis, mainis. So sabi ko, okay. Sabi niya, hindi. Totoo, mag-abogado ako sa'yo. Sabi ko, okay nga, walang problema. Sabi ko, pipinuma ka lang naman, di ba? Sabi niya, hindi. Ipapatawag ko si Franz Castro. Yari ka ngayon. Papatawag si ganito, papatawag ko si ganyan. Tapos sabi ko dun sa mga lawyers, sabi ko, collaborating counsel daw. Sabi nila, sige, wala namang problema yan. Paghandaan lang natin, sabi ng mga lawyers. Yari ka na ngayon, Franz. Ikaw pala ang unang papatawag ng ex-President Robo Duterte. Malamang nanginginig na yan o naghahanda na yan. Diba? Balita ko, wala. Ang huling balita, ang latest news dyan kasi dapat ngayon ang resume ng Kongreso. Since na INC Peace Rally, parang nangyari, nag-anong sa ata na walang pasok. Pati yata Quezon City nag-anong siya. So yung ibang mga pribadong sektor, depende na sa kanila kung magpapapasok sila o hindi. Ngayon. So parang bukas, magre-resume ang Kongreso. So dapat kasi ngayon, nag-giveaway muna sila doon sa panawagan ng INC na rally nga, na for peace. Diba? Kaya, ito magandang laban dyan. Kung matatandaan ninyo, di ba nagkasagutan si BP Sara sa House of Representatives saka si Franz Castro. Ipapaalala ko sa inyo. Ito na. Kaya sa malamang talaga, naghahanda na rin itong kabila. Ang latest news dyan kasi, di ba nga, maghahain sila ng pang-apat na impeachment case. Complaint against kay BP Sara. So, yun yung isasubmit ata this week, kung di ako nagkakamali sa January 16, Thursday. Dapat kasi ngayon ng resume. So, magre-resume na yan malamang bukas. Kaya, asahan nyo na, mas marami yung mga upload natin kasi marami na tayong mga resources at mas marami tayong dapat talagang pag-usapan dito sa issue ng bayan, ating pag-usapan. Ipaalala natin, nakakatawa kasi ito si Franz Castro Di ba naglalaganap na sila ng mga pirma? Nangyayari ata na parang walang gustong pumirma. Wala nang gustong kumampi dahil yung iba dyan, karamihan, re-election is madadamay. So ayaw nilang idawit yung pangalan nila doon sa mga nagpapalaganap ng pirma. Yung 1/3, di ba tandaan nyo, 103 para mag-proceed na sila. Paalala natin, ito yung sa House of Representatives kung saan nagkasagutan itong si BP Sara at pati na rin itong si Franz Castro. Panoorin natin. Madam Chair, since you allowed her a snide comment, you will allow me a snide comment as well. So my question is, Madam- can you yes. confirm? Yes. Yeah, okay. Diba? Okay. Yes, Madam Chair. So, May I, before you proceed, may I remind both our guests and our resource You should have reminded persons her to when she said the refrain line, diba? I called your attention, Madam Chair. You did not recognize me. So, ngayon, sasabihin ko na, if you allowed her that, you allowed me a snide comment as well. Hindi nakasagot, I did not, I don't recall hearing a snide comment, Madam Vice President. Ang snide comment, that's a matter of judgment. So please proceed with your... Secretariat, please Madam proceed, Chair, ma'am, I would like the with your, Secretariat to repeat the first 3 lines of
the Well, comments. point of order, Madam Chair. Point of order, Madam Chair, kasi parang... So let's please proceed with the Yeah. answer. Tapang Point of ka, order, ha? Madam Chair, kasi parang siya yung nagpe-preside eh. Yes, May that's ganun why talaga ang I'm buhay, preside. ma'am. Kasi inuutusan Madam mo Vice yung President. secretariat natin sa Committee on Ganyan talaga. Appropriation. Yes. Alam mo, Some ano, order, di ba? please. So, Yes. okay. Thank you, Madam Madam Vice Chair. President, please proceed with the response. There's a question. Please proceed with the response. Madam Chair, I do not understand. Bakit a person convicted of child abuse is still sitting Yes. in a seat Point of of the order, House Madam of Chair. Ito yung sinasabi Representatives. natin na dinadivert ang usapan sa ating budget hearing. Kung nagawa po niya yan sa Senado, Madam Chair, dapat hindi natin yan pahintulutan dito sa Kamara. You allowed her a snide comment and then you will not allow me? Please wait to My comment? Natatandaan niyo yun? Ano yata yun eh? Parang August ata, 2023 ata o 2024. Ang sarap balikan eh, di ba? Ito yung sinasabi ko na hindi naman masama mag-upload. Hindi naman masama mag-compare, magdagdag ng mga video na luma, di ba? Para matatandaan natin, di ba? O ngayon, di ba? Ang gusto ni PRRD, ni President Roa Duterte, siya ang mag-abogado at una niyang ipapatawag si Franz Castro. Di ba? Ang ganda niyan, ang ganda niyan. So, ang mga Duterte, hindi naman sila, mas okay nga kung ma-impeach nga eh. I mean, kung gumana nga yung kaso, kung umandar yung kaso. Nang sa ganon, masagot nga ni BP Sara talaga kung ano yung mga itatanong sa korte, di ba? Kasi sinasabi rito, kasi nangyayari kasi na parang yung house ang naglilitis eh. Parang nagiging piskal ang korte eh, hindi naman, di ba? Saka kung tutuusin, sinabi nga ni BP Sara na well-coordinated o well-cooperative daw ang OBP, ang Office of the Vice President sa COA. So meaning to say, kung meron naman dapat magtanong, dapat ang COA na siguro yun. Kasi they have the right o they have the jurisdiction na magtanong about sa confidential fund, ang COA o ang Commission of Audit. Di ba? Gaya nung in-upload natin sa kay Dante Marcoleta, kay Kong Dante Marcoleta, yung about sa COA. Di ba? Ito yung kagandahan eh. Di ba? Nababalikan natin yung dati. And at the same time, naiduduktong natin yung bago. Di ba? O ngayon, humanda ka na. Kung sino man sa inyo, humanda na kayo at itutuloy namin ang laban. Siyempre, mga kayo na comment down below. Protect BP, Sara, lalo-lalo na sa atin, ng mga DDS, Sara BP supporter at talagang palawakin natin yung sa nakasasakupan natin. Palawakin natin yung boses natin. Paramihin natin dahil mas lalo na tayong dumadami, mas lalo tayong narinig. Tignan mo, nasasaktan na sila. O ano na nangyari? Di ba? Ano na nangyari? Sa pirmahan, yung mga nagpapakalat ng pirma, wala nang gustong pumirma. Di ba? Kasi ayaw nilang madawit yung pangalan nila. Kasi once na pumirma yan, nandun na yung pangalan nila. Pwede bunga-bunga nga lang, di ba? O bunga-bunga, kunyari, sige, sama kami sa'yo. Iyan natin yan, impeach natin yan, sige, kasangga mo kami. Pero pagka pirma na, wala na. Di ba? Kaya ayun, wala na silang kakampi. Di ba? Ang team balisaw-saw natin. Protect. Hashtag protect BP Sara, hashtag protect Joe Malone TV, hashtag protect DDS kami. Maraming salamat sa inyo mga kayon. Kung umabot man kayo dito sa dulo ng video natin, paki-like and share o mag-comment kayo dyan sa baba ng green hearts for BP Sara o kaya yung hashtag protect BP Sara. Inday natin o Sara na lang. Di ba mga kayon? Maraming salamat sa pagtutok sa pagkikinig dito sa programa natin na Issue ng Bayan na ating pag-usapan. Thank you so much at simula ulit ng trabaho, bakbakan ulit tayo at asahan nyo na makakaasa kayo na puro dekalidad ang i-upload natin at hindi natin papaboran din yung mga fake news na yan. Okay? Maraming salamat mga kayon!